walang kawala. Huli. Ngayon, nandito si Director Dennis Biaye ng MTPB. At itong dalawang ito, nasa harapan nyo. Doon sa biktima, ito naman po para tuluyang magtino lahat. Doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint, criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamahalang lungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil nagdidisiplina kami sa taong bayan. Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. Hindi naman fair yun sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila. At ito po, tinanggal ng opisyal ng direktor ng MTPB. Kaya ito'y maging halimbawa sa natitira pang 800 plus na traffic enforcer ng lungsod ng Maynila. People nowadays, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob, dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo'y maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pang-aabuso sa kanila. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamahalaan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado na mamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakaraos tayo. May bonus pa yung mga yan sa totoo lang. In-implement ko yan nung unang termino ko Yung commission nila They get extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa netizen, thank you very much sa iyo, sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamahalang lungsod. And sa ating mamamayan naman, sa lungsod ng Maynila, ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensyaan nyo na kami, hindi namin maibigay sa inyo ang perpektong gobyerno. Hinihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Pagkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandalan ninyo 24 oras. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon ng reaction video dito nga lang po sa kakatapos na live ni Mayor Isko sa kanyang Facebook page. At ito nga po yung tungkol sa pagsibak niya dito po sa dalawang empleyado po ng MTPB kung saan nangotong po o nanghingi po ng bribe dito po sa ating truck driver. So ngayon nga po ay humarap yung dalawang dating empleyado ng MTPB at ngayon po ay tuluyan na pong sinibak sa kanilang pwesto at hindi na po sila parte ng gobyerno ng Maynila. So makakasama po natin ngayong umaga na to si Director Dennis Biaye. So siya po yung director ng MTPB at agad-agad pong binigyan ng pansin at atensyon ito ni Mayor Isko matapos niya pong matanggap itong reklamo ng isang netizen na talagang may ebidensya kaya talagang matibay ito na pinangahawakan ng ating punong alkalde na talagang may karapatan siya na manghusga na ito po talaga ay nagkasala po. At alam naman po natin mga kababayan nung una pa lang na termino ni Mayor Isko ay mahigpit niya na pong ipinagbabawal itong pangungutong At alam na alam po natin yan at marami na din pong nasampulan yan noon si Mayor Isko nung kanyang unang termino. So ngayon kasi mga kababayan, 'di ba, 3 taon na nawala si Mayor Isko at marami po talagang instances maging tayo ay kamuntika na din po diyan sa MTPB noon nung panahon na wala po si Mayor Isko So talagang hindi mo alam kung nagkaroon ka ba talaga ng violation or what, pero tayo po ay hindi naman din hingian o nakutongan kasi tayo po ay nakiusap naman. Kasi kung maaalala ko mga kababayan, sinabi naman ni Mayor Isko
kung ikaw ay nagkamali, no, aminin mo na lang at makiusap sa MTPB. Wag na wag mong susuhulan, no. Kasi silang mga MTPB, ang mga enforcer na yung mga kababayan ay katuwang po ng lungsod ng Maynila para mag-assist sa daloy ng trapiko dyan sa Maynila, sa mga pumapasok at lumalabas ng Maynila. So sila po sana yung humahalili sa atin, no. So kung nagkamali tayo, like for example, kung valid naman yung ating reason at hindi naman ganun kabigat yung ating nagawa na violation, so pwede po tayong makiusap, no. Idaan na lang natin sa pakiusap at mangako na hindi na tayo uulit pa. Pero yung pagkakamali natin, pagkakamali talaga yun, no. Hindi natin pwedeng ibahin or baguhin kung ano man yung pagkakamali natin. So nasa pag-uusap na lang yon ng driver at ng MTPB. Ang masaklap lang kasi dito mga kababayan is yung nangihingi or yung nangungutong para ikaw ay palampasin o palagpasin yung panghuhuli sa iyo at hindi ka matikitan or what. So yun yung kaibahan naman nun. So sabi naman ni Mayor Isko noon, no, pwedeng makiusap. Makiusap na lang, wag nang mag-bribe. Kasi ano naman yan eh, kung magaang lang naman yung ano mo, yung naging problema mo, madadala yan sa usapan. Pero yung ganito na iba-bribe mo, mahirap, no, kasi maaaring ano na yan eh, pagsimulan na talaga yan na kumikita pala tayo dito, pwede tayong kumita. So mamimihasa yung etong mga MTPB at syempre sa paraan na ganito, hindi na nila talaga magagampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin dahil nga syempre yung isip nila is magkapera, no? Kumbaga manghuhuli na lang tayo, mangutong na lang tayo para magkapera tayo. Kumbaga ganon. So magkakaroon yung mga taong pupunta na, kunwari, for example, hindi ako taga Maynila. For example lang pero taga Maynila po tayo. Yung mga hindi taga Maynila na pupunta dito at nag-insidenteng nagkaroon ng ganito. So grabe, no, iba yung iisipin nila na parang dyan sa Maynila mag-ingat kayo dyan. So yung image, no, na pinapangalagaan ni Mayor Isko ay masisira. So sa dahilan dito sa mga gumagawa ng ganitong bagay. So again, ito ay walang magandang maidudulot, itong mga bribe na to, itong kotong-kotong na to. Sayang, no, kasi lalo na kung hindi natin alam kung baka regular na tong mga tauhan na sa MTPB. Sayang yung kanilang serbisyo, yung taon na kanilang inilagi dyan sa lungsod ng Maynila bilang tauhan ng lokal na pamahalaan. Sayang, no, yung mga benepisyo at yung marangal na trabaho nila na pinagpalit lang sa karampot na halaga. So hindi kasi valid mga kababayan na kailangan nila ng pera, no, na nangangailangan sila kaya nagawa nila yung bagay na yun. So it's a different kind of story at sa mata kasi ng batas hindi pwede yung ganon, no. Lalo na sinabi nga ni Mayor Isko na naglilinis sila. Totoo yun, no, naglilinis sila, sinasawata nga nila yung mga hindi magagandang nangyayari dito sa ating lungsod. So, kung nakalawit nga nila yung mga gumagawa ng hindi maganda, how much more sa kanila pa manggagaling mismo, di ba? So, ito yung sinasabi ni Mayor Isko noon na yung nabubulok na kamatis ay dapat ihiwalay sa mga hindi nabubulok na kamatis. Kasi kapag yan ay pinagsama mo, lahat yan ay mabubulok. So, ayun lang, malungkot lang ako para dito sa dalawang MTPB na natanggal. At malungkot din ako also dito sa truck driver na nabiktima nila. Syempre may pamilya din to eh. 'Di ba? Dalawa silang ngayong naapektuhan. So mas matindi lang yung dito sa dalawang MTPB kasi syempre kung sila ay may binubuhay na pamilya, may pinapaaral na anak, so lahat yan apektado. So domino effect. Kaya mag-ingat po tayo sa lahat ng ating mga kinikilos para hindi po tayo mapahamak. So kung may matinong tayong trabaho at pinagkakatiwalaan tayo, pangalagaan po natin yan mga kababayan dahil mahirap maghanap ng taong may magtitiwala po sa atin. So again, dito po sa napanood natin, isang learning ang ating natutunan na ikaw ay maging tapat sa iyong trabaho, gawin mo ang tama dahil ang paggawa ng mali ay may kapalit yan, no? Hindi natin alam sa kakarampot na halaga na nakuha mo, 'di ba? Yung parang future mo naman yung kapalit nun. Kaya bago nyo maisip yung gumawa ng ganyan, so mag-isip muna ng many times bago nyo pasukin yung mga ganitong
gulo, ganitong sitwasyon kasi dito po sa Maynila ay may gobyerno na. So sana ito ay maging aral at hindi na pamarisan pa, no, at ano na, maging eye-opener na ito para sa iba pang mga empleyado ng lungsod ng Maynila na dapat sila po ay katuwang ng mamamayan at hindi nila binibigyan ng burden o pagpapahirap itong ating lungsod na ngayon ay kasalukuyang inaayos at binabalik ni Mayor Isko sa dating sigla. So hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, ang Coppers Vlog, Kuya J, and Manila Reborn for more updates. Manila, God first.